12 kabanata ng Ebanghelyo ni San Marcos. At nagpasimulang pinagsalitaan niya sila sa mga talinghaga. Nagtanim ang isang tao ng isang ubasan, at binakura ng mga buhay na punong kahoy, at humukay roon ng isang pisaan ng ubas, at nagtayo ng isang bantayan, at ipinagkatiwala yaon sa mga magsasaka at napa sa ibang lupain. At sa kapanahunan ay nagsugo siya ng isang alipin sa mga magsasaka upang tanggapin niya sa mga magsasaka ang mga bunga ng ubasan. At hinawakan nila siya at hinampas siya at siya'y pinauwing walang dala. At siya'y muling nagsugo sa kanila ng ibang alipin at ito'y kanilang sinugatan sa ulo at dinuwahagi. At nagsugo siya ng iba at ito'y kanilang pinatay at ang iba pang marami na hinampas ang iba at ang iba'y pinatay. Mayroon pa siyang isang sinisintang anak na lalaki. Ito'y sinugo niyang kahuli-hulihan sa kanila na sinasabi, "Igagalang nila ang aking anak." Datapwat ang mga magsasakang yaon ay nangagsang usapan. Ito ang tagapagmana, "Hali kayo, atin siyang patayin at magiging atin ang mana." At siya'y kanilang hinawakan at siya'y pinatay at itinaboy sa labas ng ubasan. Ano nga kaya ang gagawin ng Panginoon ng ubasan? Siya'y paroroon at pupuksain ng mga magsasaka at ibibigay ang ubasan sa mga iba. Hindi man lamang baga nabasa ninyo ang kasulatang ito? Ang batong itinakwil ng nangagtayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panulok. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagilagilalasap ng ating mga mata. At pinagsikapan nilang hulihin siya at sila'y natakot sapagkat kanilang napaghalata na kaniyang sinalita ang talinhaga laban sa kanila at siya'y iniwan nila at nagsialis. At kanilang sinugo sa kanya ang ilan sa mga Fariseo at sa mga Herodiano upang siya'y mahuli nila sa pananalita. At nang sila'y magsilapit ay kanilang sinabi sa kanya, "Guro, nalalaman namin na ikaw ay totoo at hindi ka nangingimi kaninuman, sapagkat hindi ka nagtatangi ng mga tao, kundi itinuturo mong may katotohanan ang daan ng Diyos. Matuwid bagang bumuwis kay Cesar o hindi? Bubuwis baga kami o hindi kami bubuwis?" Datapot siya na nakatatahon ng kanilang pagpapaimbabaw ay nagsabi sa kanila, "Bakit ninyo ako tinutukso? Magdala kayo rito sa akin ng 1 denaryo upang aking makita." At dinalhan nila, at sinabi niya sa kanila, "Kanino ang larawang ito at ang nasusulat?" At sinabi nila sa kanya, "Kay Cesar." At sinabi sa kanila ni Jesus, "Ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos." At sila'y nang gilalas na mainam sa kanya. At nagsilapit sa kanya ang mga Saduseyo, na nangagsasabi na walang pagkabuhay na muli, at sila'y kanilang tinanong na sinasabi, "Guro, isinulat sa amin ni Moises, patid na lalaki ng isang lalaki ay mamatay, at may maiwang asawa, at walang maiwang anak, ay kukunin ng kanyang kapatid ang kanyang asawa, at bigyan ng anak ang kanyang kapatid. May 7 lalaking magkakawa ang panganay, at nang mamatay ay walang naiwang anak. At nag-asawa sa bao ang pangalawa at namatay na walang naiwang anak, at gayon din naman ang pangatlo. At ang ikapito'y walang naiwang anak, sa kahuli-hulihan ng lahat ay namatay naman ang babae. Sa pagkabuhay na mag-uli, sino sa kanila ang magiging asawa ng babae, sapagkat siya'y naging asawa ng 7? Sinabi sa kanila ni Jesus, "Hindi kaya nangagkakamali kayo dahil diyan, na hindi ninyo nalalaman ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos? Sapagkat sa pagbabangon nilang muli sa mga patay, ay hindi na mangag-aasawa, ni papag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Ngunit tungkol sa mga patay, na sila'y mga ibabangon, hindi baga ninyo nabasa sa aklat ni Moises, tungkol sa mababang punong kahoy,
kung paanong siya'y kinausap ng Diyos na sinasabi, "Ako ang Diyos ni Abraham, at ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob"? Hindi siya ang Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Kayo'y nangagkakamaling lubha. At lumapit ang isa sa mga eskriba at nakarinig ng kanilang pagtatalo, at palibhasa'y nalalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila, ay tinanong siya, "Ano baga ang Pangulong utos sa lahat?" At sumagot si Jesus, "Ang Pangulo ay, pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Ang pangalawa ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na hihigit sa mga ito." At sinabi sa kanila ng eskriba, "Sa katotohanan, Guro, ay mabuti ang pagkasabi mo na siya'y iisa, at wala nang iba liban sa kanya. At ang siya'y ibigin ng buong puso, at ng buong pagkaunawa, at ng buong lakas, at ibigin ang kapwa niya na gaya ng sa kanyang sarili, ay higit pa kaysa lahat ng mga handog na susunugin at mga hain." At nang makita ni Jesus na siya'y sumagot na may katalinuhan, ay sinabi niya sa kanya, "Hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos." At walang tao, pagkatapos noon na nangahas na tumanong pa sa kanya ng anumang tanong. At sumagot si Jesus at nagsabi nang siya'y nagtuturo sa templo, "Paanong masasabi ng mga eskriba na ang Kristo ay anak ni David? Si David din ang nagsabi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, 'Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa gawin ko ang iyong mga kaaway na tungtungan ng iyong mga paa.' Si David din ang tumatawag na Panginoon sa kanya, at paano ngang siya'y kanyang anak, at ang mga karaniwang tao ay nangakikinig sa kanyang may galak." At sinabi niya sa kanyang pagtuturo, "Mangag-ingat kayo sa mga eskriba, na ibig magsilakad na may mahahabang damit, at pagpugayan sa mga pamilihan. At ibig nila ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga, at ang mga pangulong luklukan sa mga pigingan. Silang nangananakmal ng mga bahay ng mga babaeng bao, at dinadahilan ay ang mahahabang panalangin. Ang mga ito'y tatanggap ng lalong malaking kahatulan." At umupo siya sa tapat ng kabangyaman, at minesdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman, at maraming mayayaman ang nangaguhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao, at siya'y naghulog ng 2 lepta, na ang halagay halos 1 beles. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong babaeng ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng nangaghuhulog sa kabangyaman. Sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog ng sa kanila'y labis, datapot siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong nasa kanya, sa makatwid bagay ang buong kaniyang ikabubuhay."